Ito na, balitan talaga nga namang inaabangan na lahat ng mga sumusubaybay sa pagpapalakas ng ating militar. Isang asset na magpapalakas ng tuluyan sa depensa ng Pilipinas at kahit anong bansa ay talagang ilag sa military asset na bibilin ng ating bansa. Ito na, mas pinalakas na Armed Forces of the Philippines, kayang-kaya na nga bang madepensahan ang buong kapuluan ng Pilipinas. Makabago at modernong fighter jet ang bibilhin at ibabalita natin yan sa video na to. Para malaman mo ang kabuang detalye, panoorin mo ang buong video. Maraming salamat, pero bago yan, sa pagdating nga ng BRP Miguel Malvar, ang pinakamalakas na barkong pandigma sa kasalukuyan ng Pilipinas, ito na naman ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbili pa ng mga multi-role fighter jets para palakasin pa ang ating armed forces. Partikular na nga ang Philippine Air Force. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga fighter jets ay mas lalakas pa ang air superiority ng Pilipinas dahil sa ngayon kulang na kulang ang mga fighter jets ng ating bansa para madepensahan ang ating mga kapuluan, mga isla at mga katubigan ng Pilipinas. Sa mga nakaraang taon ng Pilipinas ay patuloy sa pagsusumikap na mapabuti ang kakayahan ng mga sangay ng ating armed forces, partikular na nga dito ang Philippine Air Force sa pamamagitan niya ng pagbili ng mga F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Sa pinakabago nga natin update na nabalitaan, alas 20 mga fighter jet o mga F-16, 20 pieces na mga F-16 Viper ang planong bilhin ng ating gobyerno para palakasan ng Philippine Air Force. Gaano nga ba kahalaga ang F-16 sa Pilipinas? Ang mga fighter jet na ito, mga pare ko, ay makakatulong sa pagbabantay ng ating mga teritoryo na makakatulungan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas. Isa itong multi-role fighter jet na kilalang kilala sa buong mundo. Talagang bigatin mga pare ko yung F-16, kaya itong gustong bilhin ng ating gobyerno para sa Philippine Air Force. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano nga bang fighter jet ang dapat bilhin ng Pilipinas o multi-role fighter jet? Meron ka ba naiisip? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Maraming salamat. Hindi pa dito natatapos dahil may mga karagdagang balita pa tayo na dapat mo malaman patungkol dito. Sa pagbili nga ng Pilipinas ng multi-role fighter jets na matagal na ang inaasam ng Philippine Air Force, ay mas patitibayan at palalakasan ito ang hubong himpapawid ng Pilipinas dahil nga sa mga nakaraang video natin pinag-usapan natin ang kakulangan ng mga fighter jet ng Philippine Air Force dahil ang isa sa FA-50 natin mga pare ko ay nag-crash at nasira na nga at 11 na nga lang ang mga FA-50 na fighter jet na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Kaya kailangan talaga na bumili ng mas bago at mas moderno na mga F-16 fighter jets para sa Philippine Air Force na magpapalakas pa sa hukbong himpapawid ng Pilipinas. Maliban nga dito ay dapat mo tong malaman na isa pa nga na asset, isang bigating asset pa ang planong bilhin ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, ang karagdagang mga T-129 attack helicopters. Ano nga ba mga attack helicopters na ito? Gawa ito ng bansang Turkey at sobrang moderno din at quality. Sa ngayon nga ipatuloy pa rin sa paglakas ang ating armed forces, partikular na ngayon ang Philippine Navy na kararating nga lang ng BRP Miguel Malvar, ang kasalukuyang pinakamalakas na warship ng Pilipinas. At sa ngayon nga ikinakasa na ng tuluyan ang pagbili sa mga multi-role fighter jets o mga MRF para sa Philippine Air Force na matagal na nga na hinahangad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas dahil kailangan talaga ang mga fighter jets para mapalakas ang isang hukbo ang militar ng Pilipinas. Kung hindi tayo makakabili ng mga multi-role fighter jets, hindi magiging ganong kalakas ang ating militar at hindi natin kaya madepensahan ang ating mga kapuluan at mga isla mga pare ko. Dahil ang mga fighter jets ay isa sa pinakauna o unang dumidepensa kapag nagkakaroon ng gyera, pero wag naman sana gagamitin ng mga ito bilang pangdepensa para sa kapayapaan na hinahangad para sa peace ng ating bansa mga pare ko. O paano itong MRF natin o F-16 Viper na bibili ng Pilipinas? Meron ka pa bang ibang naiisip na mas mainam na bilhin ng multi-role fighter jets maliban sa F-16 Viper? Maaari din na sa Abjaz Gripen ng bilhin ng Pilipinas. Na masasabi mo dito? Magkomento ka lang dyan sa ibaba. Para sa'yo, ano mas mainam na multi-role fighter jet ang bibilhin ng Pilipinas para sa Philippine Air Force? Mamili ka nga at i-comment mo dyan sa ibaba. Maraming salamat. Sa patuloy nga ng pagpapalakas ng ating gobyerno sa ating armed forces, tuluyan na natin. Mararating ang punto na kayang-kaya na natin depensahan ang ating mga teritoryo at hindi na nga tayo maasa lamang sa Estados Unidos. Sa pagdating pa nga ng BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong warship ng Philippine Navy, mas lumakas pa ang ating hukbo at sa pamamagitan ng pagbili pa ng 12 o 20 pieces ng mga F-16 Viper para sa Philippine Air Force, tuluyan na mas lalakas pa ang ating militar. Pero kulang pa nga rin ang mga ito kung sakali. At kailangan pa natin na bumili na mas marami. May kung papipilian, ano pa nga ba dapat ang isunod na bilhin ng ating gobyerno? Submarino warship
fighter jet o mga tangke at ano-ano pa mga kagamitan, mga military assets na kailangan bilhin ng Pilipinas. Para sa iyo, ano ang mga assets na kailangan natin bilhin at unahin? I-komento mo nga lang dyan sa ibaba at ano masasabi mo dito sa pagbili ng mga F-16 Viper. At i-comment mo din ang pinaka-paborito mo o dapat na unahin na military assets na dapat na bilhin ng gobyerno at kailangan na talaga. Just comment down below, lahat ng comments nyo ay babasahin ko at pupusuan syempre. Kung gusto mo yung video, i-like mo na at mag-subscribe, pindutin ang notification bell. Isa ka sa mga miyembro na talagang sumusubaybay sa pagpapalakas ng ating militar. Maraming salamat.